Okay? Okay. Alright. So, inuutusan na ni Liza Tanas at ng bangag na gobyerno na i-file na ang impeachment. Okay? Ayan. I-file na ang impeachment laban kay Inday Sara. Okay? Dahil nga ngayon ay talagang nakikita nyo yung suporta ng taong bayan kay Vice President Inday Sara. At recently nga mga kababayan ay nagsalita ng sunod-sunod si Inday Sara na dapat ang pamumuno sa ating bansa ay hindi motivated sa pagkamkam ng cash o ng maraming pera, ng pulboron, di ba? At ng paglaklak ng champagne. So dahil nakikita nila na mukhang aarangkada na ang 32 million na supporters na tunay na bumoto kay Inday Sara, ay nararamdaman na ni Liza Tanas na matuluyan ng mawala sila sa pwestong nakaw, sa pwestong inabuso nila. So ngayon mga kababayan, pag-usapan natin etong plano nilang pag-impeach dahil nataranta na sila butod, naranta na si Bangag, sa kabila ng kumakalat ngayon sa nagba-viral actually sa social media, yung nguso ni Marcos Jr. Actually, you know, nailabas na yan dati pero nung nagsalta nga si Miss Cathy Binag, nung in-interview natin, talagang bumabalik yan. At nagba-viral talaga at nakikita, you know, kahit magbulag-bulagan yung mga yawa na yan, nakikita ng taong bayan na huling-huli sa akto na si Marcos Jr. ay may white powdery substance. Kaya dahil sila ay naalarma, mga kababayan, ay gusto nilang i-impeach. Unang-una, sino ba ang mga dapat, ang mga pwedeng i-impeach? Number 1, Pangulo. Diba? Actually, yung Pangulong Bangag siya dapat ang ma-impeach. Diba? Vice President. Okay? Mga Supreme Court magistrates. Okay? Yung mga nasa COMELEC, sa Ombudsman. So, yan mga dapat ini-impeach. Ngayon, mga kababayan, mga palangga ko, ano ba yung grounds? Ano yung pinaka-grounds ng impeach, ng pag-process o pag-file ng impeachment dito sa Presidente o sa Vice President at sa iba pa? So, laging sinasabi nila, culpable violation of the Constitution o paglabag ng saligang batas. Ano ang nilabag ni Inday? Tanungin natin. Ano ang nilabag ni Inday na saligang batas? Okay? Yun yung sinasabi nila na yung tungkol dun sa 11 days na pag-spend ni Inday ng kanyang budget na galing sa Office of the approved by the Office of the President. It's not legal, it's not illegal. Legal kasi naipaliwanag na ng ating mga magagaling na abogado na ang budget, okay? Ang budget ng gobyerno ay ginagastos taon-taon. Ang budget ng official katulad ng Vice President o ng President ay ginagastos taon-taon. At gagastusin mo sa tama. Kaya nung binigay nila yung budget na yon is December 19. So natural, ilan ang natitirang araw sa December? Di ba? After ng 19, di ba? 11 days. Kaya 11 days, mga kababayan, 11 days, in-spend yung perang yun dahil kailangan mong spend. So ano ang violation ni Inday Sara doon? So yun ang gagamitin nila ayon sa ating source, ayon sa ating puting ahas. So isa yun sa grounds na para maghain ka ng impeachment. Number 2, treason o pagtataksil sa taong bayan. Teka, bago ako mapunta dito sa paglabag sa saligang batas, si Marcos Jr., lahat ng anggulo ng batas ay nilabag niya. Sa paggamit pa lang ng pulburon, okay, ng white t-shirt, ng Coca-Cola, sa ipinagbabawal na pulburon, ipinagbabawal na white powdery substance, yan ay paglabag sa saligang batas dahil yan ay kulong panghabang buhay. Kung pwede nga lang, gitay ang kaparusahan na yan. Kung meron ditong naglabag ng saligang batas, walang iba kundi si Marcos Jr. Si Inday ba, nakita ninyo na may naiwan na white powdery substance sa kanyang nguso? Wala. So, yung impeachment na ito dapat
kay Marcos Jr. ito matagal nang inihain. The problem is, hindi nga tayo manalo-nalo dyan sa Kongreso dahil yung buwaka ng inang tambaluslos na pinsan ni Marcos Jr. na ganid sa pera ng bayan ay sinungalngal niya na ang pera sa mga halos lahat ng mga kongresista para hindi makapag-file ng impeachment, para busog-lusog sila lahat sa pagkamkam ng pera ng bayan. Okay? Okay ba audio natin, mga kababayan? Okay? Tignan na natin. Baka, okay ang audio natin? Mag-message na kayo dyan. So ngayon, mga palangga, kung meron mang nagtaksil dito, ang Bangag Jr., mga kababayan, ang pinakabangag na huling-huli ng drogista, pulburonic, smuggler, kidnapper, lahat na. So siya dapat ang hainan ng impeachment. Number 2, na grounds, di ba? Treason o pagtataksil sa bayan. Sino ang nagtaksil sa bayan nang pinaglulukon niya na during the campaign na kayo mga OFW, kapag siya ang namuno ay hindi na kayo pupunta ng ibang bansa para magtrabaho, kundi choice mo na lang. Kumbaga, hindi na siya necessity dahil gutom na gutom ang pamilya mo, hindi mo na kailangan pumunta ng ibang bansa para maging OFW, magpakahirap sa ibang bayan, kasi nga dahil kay Marcos Jr., ibabangon ka. Hindi ba pagtataksil sa bayan yan? Ang kasinungalingan niya na ibabangon kayo mga OFW, hindi ba pagtataksil sa bayan, yang 20 pesos na pinangako niya BS, hindi ba pagtataksil sa bayan ang sinasabi niya sa kanyang SONA na may 5,500 flood control, na gumaso sila ng 1 trilyon mahigit, and later on hinagupit ng langit after 2 days, nalaman natin na wala palang master plan, wala palang flood control. Yan ang pagtataksil sa bayan. Yung pagtatraidor, pakikipagsabuatan sa ICC, kahit hindi tayo kabahagi sa ICC at gustong ipadampot ang Pangulong Duterte. Isinasama pa nga nila si Inday Sara dyan and the rest na, na mga dinamay nila dyan. Hindi ba pagtataksil sa bayan ang pagtatraidor at pakikipagsabuatan sa banyaga? Kaya si Marcos Jr., mga kababayan, ang dapat ma-impeach, hindi si Inday Sara, but hindi naman magwawagi ang mga yan. Kasi uunahan, mga kababayan, nakarating sa akin dahil nararamdaman na nila ang inyong tangis. Nararamdaman na nila na kayo ay pupunta na sa street at kayo ay magpahayag ng inyong boses. Kaya ayon sa aking puting ahas, uunahan na nila next week sa Monday ay ipapile na nila ang impeachment complaint kay Inday Sara. Kaya you have to act as fast as you can, mga palangga. Kumpara dito sa mga bangag na to, wala po tayong laban sa Kongreso dahil ang pera ninyo, di ba, sila ang nagdesisyon ng budget, so definitely ipapamudmud dito sa mga buwaka ng GNMS na mga traidor na kongresista ang pera ng bayan para umayon sa kagustuhan ni Liza Tanas at ni Tambaluslos at ni Bangag na i-impeach si Sara. Kaya sila ang mga taksil, mga traidor sa inang bayan. Ang pakikipagsabuatan ni Marcos Jr. para ibang bangbang kayo dyan, para ilatag kayo sa kaguluhan. Yan ang pagtataksil sa bayan, ang pagnanakaw, ang pagiging mastermind nila sa kidnapping, sa smuggling, sa pulburonic, pagtataksil sa bayan yan. At yan ay severely, to the highest level, to the highest exponential power, yung kanilang graft and corruption o pagnanakaw at katiwalian. Yan, isa yan sa ground sa impeachment. Ano ang naiulat kay Inday? Nagnakaw ba si Inday? Katulad ng ginawa ni Bangag Jr. na sinasabi, again, balik tayo sa mga basura na ginasusan ng milyon, bilyon, trilyon pa nga, doon sa dredging project Eklabush na yon, na wala naman palang nangyari na pagbungkal ng mga basura kasi bumaha pa rin. Di ba? Again, yung 800 billion ang program funds, yung pera sa PhilHealth, at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na naninanakaw nila at tinatanggap ni Liza Tanas, ni Marcos Jr. bilang bribe, okay, galing sa mga foreign investors. Okay? So kung meron man, mga kababayan, ma-impeach dito, walang iba o hainan ng impeachment complaint kundi si Bangag Jr. dahil sila. Okay? Dahil si Marcos Jr.,
Kaya nga nung pag-usapan namin ni Atty. Glenn Chong, yung pakikipagsabuatan ng asawa ni Marcos Jr. at pabor sa kanya nung election 2022, yan ang paglabag lahat sa batas at siya dapat ay matagal nang na-impeach kung ginagawa ng ating gobyerno, I mean, yung mga Congress at Senate, ang kanilang mga trabaho. Pero hindi nga nila gagawin kasi gusto nilang manatili sa pwesto. Ngayon, dahil naalarma sila sa inyo, naalarma sila sa mga alindog natin, mga kababayan. Kasi nga, di ba, lalabas na kayo. Itong kila Mother Pemos, dumadami na sila dyan sa EDSA, di ba? Kahapon, congratulations guys. Nagigising na ang mga tao. Nakikita na yung kahiyupan ng gobyernong ito. Kaya gusto daw kayong unahan. Okay? Gusto na nilang maghain ng impeachment para unahan ang inyong mga boses. Ha? Ano pa ang mga grounds dito, di ba? High crimes. Ano yung high crimes na ginagawa ni Bangag Jr.? Ang palayain ang mga pulboronic manufacturer. Ang suportahan ang mga smuggler, ang mga hoarder, not only suportahan, that's their business. At ang tumanggap ng pera o pagkuha ng mga pera sa POGO operators, which is si Marcos Jr., si Lisa Tanas, sila lahat, sila Abalos, lahat yung mga inayupak na yan, ng ganyang mga bangag na gabinete, ang promotor ng POGO. Kaya kung meron dapat ma-impeach dito at gumagawa ng karumal-dumal na krimen, walang iba kundi sila. Dahil sila ay napakasinungaling, nuknukan na mga bagag. Imagine ninyo, meron ng Coca-Cola dito, may white t-shirt na dito, may pulburo na dito, nagsisinungaling pa. May video na nagsisinungaling pa. Okay? Now, mga kababayan, alam mo, nakakagigil talaga itong mga to, pero huwag kayong mag-alala. Okay? Tignan ko lang, ha? Baka na-send na sa akin. Alright? Wala pa. Okay, tignan ko lang dito. At mayroon tayong Tignan lang natin. Okay, wala pa. Bukas pa. Okay, anyway, mga kababayan, sila dapat ang ma-impeach. Hindi lang nga, sabi ko, kulang nga ang gurgur sa kanila eh. Kulang ang jitay sa mga ito. Dahil sila ang gumagawa ng mga karumal-dumal, lahat ng mga kasinungalingan. Perjury. Yung pagsisinungaling ni Marcos Jr. na may 5,500 flood control. Dapat dun pa lang, actually, impeach na siya eh. Yung pagsisinungaling niya, mga kababayan, na magtatayo siya ng 1 million houses every year pag siya ang naupo. Dapat, yun ay impeach na siya. Dahil traidor taksil. Yung sinasabi niyang mag-uupo siya ng magaling, lahat ng inupo niya, mga kawatan. Diba? Yung paninindak niya sa inyo, yung panggigipit niya sa mga tao, sa mga gustong speak out or speak up dyan sa mga kalsada na pinipigil, binabantayan ng mga pulis dahil utos ni Lisa Tanas. Yan dapat, matagal na siyang impeach. Yung pag-uutos ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas, yung paglabag nila sa batas na inuutusan ang mga kapulisan at ang mga kasuladaluhan na umattend sa kanilang rally noong January 28, remember that? Para si Marcos Jr. ay suportahan at pagtanggalin sa mga trabaho nila or bigyan ng mga kaso itong mga government employees na to pag hindi sila umattend. Hindi ba dapat yan, impeach na siya? Matagal na dapat na ma-impeach si Marcos Jr. dahil yan ay paninindak sa mga taong nasa gobyerno na kapag hindi ka umattend, pag hindi mo sinunod, tatanggalin ka, liligwakin ka. Yung pag-uutos ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas na magkolekta, ayon sa aking source, kay Altenco, during the time, last year pa yun, baka ngayon, bilyon na kinokolekta, 150 million a week na bribe o extortion, anong tawag mo dyan? Na binabribe kay Lisa Tanas, galing sa gobyerno ni Bangag, kay Marcos Jr. mismo, 150 million, dun pa lang dapat kumilos na kayo. Wala na nga dapat impeach, dapat peaceful revolution na ang dapat nasagot sa mga yan. Dahil paglulustay nila sa pera ninyo. At failure siya.
sa kanyang pamumuno, hindi lang dahil failure siya, dahil bobo siya or something. Dahil siya ay addictus benedictus na wala sa tamang katinuan. Siya dapat ang lumayas dyan o ma-impeach dyan dahil siya ay hindi nagpapatakbo sa bayan natin, dahil ang nagpapatakbo ang kanyang asawa, sinusubuan lang siya, sinasalaksakan lang ang kanyang ilong ng pulburon. Gaganon-ganon lang siya ni Satanas, ganyan. Lagi siyang bangag. Pagtatraidor, pagtataksil sa bayan, ang hindi ikaw ang namumuno dahil ikaw ay hindi mo kayang mamuno katulad ni bangag. Nakita niyo araw ng kagitingan, tumira pa. Tumira ng pulburon, hindi ba dapat yan, hindi na dapat dumaan sa Kongres sa mga MPs, dapat yan ay kumilos na kayo. Well, mamaya may good news naman tayo. Okay? So gusto ko lang iparamdam sa inyo mga kababayan. So kung i-impeach nila si Inday Sara, bakit nila gagawin at hindi sila magwawagi? Hindi kayo magwawagi mga julol. Kasi nga, alam nilang failure, bangag si Marcos Jr. Yung eyewitness na si Cathy Binag. Follow niyo si Palangga, Cathy Binag. I think may YouTube yata siya. Kasi chef yan si Palangga eh. Di ba? Kanina nag-vlog siya. Actually, I encourage her. Sabi, Cathy, show your alindog. Pakita mong mas matapang ka kay Maharlika. Anyway, follow niyo si Palangga. Ngayon, mga kababayan, yung revelasyon, yung testimonya ni Cathy Binag na magsastand yan sa korte, ay witness siya na siya ay inalok ni Lisa Marcos ng pulburon at yung party na yon ay si Marcos Jr. ay sumisingot. Although, that was long time ago, okay na sana di ba? Kung maganda yung ginagawa ni Marcos Jr., kung maganda ginawa sa Pilipinas, we can forgive. Kahit siya kumpas niya na yon. Hindi. Huling-huli, sa araw ng kagitingan, imagine mo araw ng kagitingan, yung pala araw ng kabangagan, na dito, ang pulbura dito, white powdery substance, ay nandito mga kababayan. Okay? 6 years ago, may isang Slovak Prime Minister na dumaan sa aking newsfeed, na may dinukot niya yung cellphone niya dito sa kanyang bulsa, nalaglag yung pulburon. But I don't know kung natanggal ba yun or what, o baka nandyan pa rin. So, hindi nag-iisa si Marcos Jr. Di ba? Hindi siya nag-iisa sa mga addictus benedictus. Well, anyway, si Marcos Jr. ay kitang-kita ng PSG. Kitang-kita, nandun pa yung Amerikanong Palangga ko na kamag-anak ko, na aking kalahi. I don't know kung nakita niya. Sino yun? Anyway, kitang-kita, huling-huli sa akto, caught in the act, na si Marcos ay may naiwang residue dito sa kanyang pagiging addictus benedictus. Kaya bakit sila tahimik kay Cathy Binag, wala sagot ang DILG? Di ba pabida si Abalos? O dapat sinabi nila, ay hindi yung tao si Cathy Binag, AI yan, robot yan. Ilang araw na, isang linggo na, wala silang sagot. And recently, may si Tio Moreno dyan na si Cathy Binag ay nandoon sa birthday party ng isang artista na si Barbie Imperial. Okay? Actually, alam ko yon. Alam ko yun na nandoon si Cathy. Okay? But right now, I cannot comment. Maraming naganap doon sa birthday na yun. Yung mga abang-abangan ninyo, mga susunod naming interview. Okay? So, doon mong pagtagni-tagni, di ba? Doon mong pagpapatagni-tagni na si Cathy ay imbitado doon sa birthday na yun at nandoon si Sandro Marcos, di ba? Pinangalanan niya, ma-i-list lang natin, di ba? Usapan natin impeachment, dapat matanggal itong mga pamilyang ito, talaga namang mga addictus benedictus, mga drogista, mga jutang lidimes. Di ba? Nandoon si Sandro Marcos. So, napaka-legit and credible ni Cathy Binag. Baka nga itanong ko kay Cathy Binag, Cathy, doon ba sa birthday ng artista na yon, tumira ba sila? Tumira ba si Sandro doon? Yun yung mga susunod nating katanungan. But anyway, wala si Bangag Jr. doon, pero syempre, alam natin, at hindi na maikukubli na si Marcos Jr. ay ang lalaking Bongbong Marcos na sumisinghot ng pulburon doon sa videong ipinakita ko dito sa Los Angeles.
Siya dapat ang ma-impeach dahil siya ay sindikato at sila ay nagsastock ng pulboron sa Malacanang na ito dapat ay nirerespeto ng namumuno, pero dahil bangag sila at power tripper at pakiramdam nila kanila ang Pilipinas, kanila ang pera ninyo, kanila lahat, at kaya nilang kontrolin ang taong bayan, ang mga nakaupo sa kanila, kaya nilang kontrolin ang mga tiwaling general, kaya nilang kontrolin ang mga kabinete nila dahil sinasaksakan ng pera eh. Kaya nga wala tayong laban kung yun ang aantayin natin na may magsalita na general o whatever na nakapwesto. Ang laban ng Pilipinas ay ang boses ninyo. Kayo dapat ang mag-impeach sa bangag na gobyernong ito. Kayo ang mamuno sa kalsada, kayo ang magsalita, mag-speak up, bit kayo ng flag, bit kayo ng kandila, o ang mga cellphone ninyo, tuwing gabi, kumanta kayo o anong gawin ninyo dyan para ipakita ninyo yung disgusto ninyo sa bangag na gobyernong ito. Ngayon, si Inday ang gusto nilang i-impeach. Si Inday ba ang nag-appoint ng smuggler na katulad ni Michael Ma? Si Inday ba ang nag-approve ng mga smuggling, nakipagsabuatan sa smuggler? Si Inday ba ang nagpakidnap dun sa 2 bata sa Turkey? Yun ay sabuatan ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. ng DFA, ng DOJ, ng lahat ng sangkot doon na kidnapin ang 2 batang yon. So sila dapat ang ma-impeach. Si Inday Sara walang kinikidnap na bata. Sa halip, in-expose nila ang mga bata nung si Inday ay pumunta sa Germany at inabuso nila ang kapangyarihan ng batas na in-extract nila. Magaling talaga ma-extract yung mga hinayupak na. Kinuha nila ang CCTV doon sa immigration para ipakalat ang video ni Inday na umalis kasi may bagyo, ganyan, tinakasan ng Pilipinas, Pero yun ay planned ahead of time. At hindi si Inday ang presidente. At bago siya umalis, even umalis siya o hindi, maayos yung kanyang opisina na kapag may dilubyo sa Pilipinas, yung delegation, ng pagbibigay ng ayuda o pagbibigay ng tulong, may bagyo o wala, it's already ready. Di ba? So umalis man siya, alam naman si Inday doon ang magsagip ng mga nalunod o nga namatay dahil sa kasinungalingan ni Marcos Jr. na may 5,500 flood control. Di ba? So magaling si Lisa Tanas magdistrongkar at si Marcos Jr. magbali ng batas. Ulitin ko, ang akin pong passport, ang aking US passport, mga kababayan, ay pinadukot din ni Lisa at pinakalat, hindi naman talaga kumalat, ay pinapost nila sa kanilang bayarang troll. Pero natakot ang mga buwaka ng ina, tinanggal. I-post nyo, ipakalat nyo. At nang makatikim kayo lalo ng kadyutahan nyo, pakalat nyo, total maganda naman ako dyan sa passport ko. Hindi naman ako nahihiya dyan sa alindog ko. Yan po ang gawain ni Lisa Tanas.